Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Ating tandaan ang turo sa atin ni Apostol Pablo na kaniyang sinabi, "At mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti." Sa oras na ito, ating pong pag-aaralan ang topic na pinamagatang, Your Choice, Your Consequence. Mga katanungan, mahalaga baga ang pagpili? Ano ang aking pagpipilian? At paano ako makasiguro na tama ang aking pinili? Sagutin natin ang unang katanungan. Mahalaga baga ang pagpili? May mga bagay sa ating buhay na hindi tayo ang pumili. Hindi natin pinili na tayo ay maging Pilipino. Hindi natin pinili na tayo ay ipanganak sa Pilipinas. Hindi natin pinili na ang kinamulatan nating magulang ay sila. Hindi natin pinili na tayo ay panganak sa mayamang pamilya. At hindi rin natin pinili na tayo ay panganak sa mahirap na pamilya. Ngunit ang katotohanan sa buhay nating ito ay tayo punong-puno ng pagpipili. Bilang mga kabataan, ikaw ay pipili. Mag-aaral ka ba ng mabuti o hindi? Igagalang mo baga ang iyong magulang o hindi? Susunod ka baga sa kanilang payo sa ikabubuti mo o hindi? Ikaw ay pipili. Bilang nanay, ikaw ay pipili. Alagaan mo ba ng mabuti ang iyong asawa at mga anak o hindi? Magiging mabuting asawa ka ba sa iyong asawang lalaki o hindi? Magiging masipag ka ba sa paglilinis ng iyong tahanan o hindi? Ikaw ay pipili. Bilang tatay, ikaw ay pipili. Magiging mabuting padre di pamilya ka ba sa iyong pamilya o hindi? Magiging mabuting example ka ba sa iyong mga anak pagdating sa paglilingkod sa Diyos o hindi? Punong-puno tayo ng pagpipili at napakalaga na tama ang ating pipiliin. Because your choice is your consequence. Lalo tigit pagdating sa paglingkod sa Diyos, mahalaga na mapili natin ang kalooban at katwiran ng Diyos. Tandaan natin, sa pasimula pa nalalangin niya ang tao, ginawa na niya itong malaya na pumili ng kanyang nais. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong magustuhan. Makakapili ka alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong patutunguhan. Sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talatang 13 hanggang 14, ang Panginoong Hesus ay nagturo patungkol sa dalawang pintuan. Pintuang makipot at pintuang maluwang. Ang bawat pintuan ay kaniyang inilarawan. Ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitig ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Unahin natin ang makipot na pintuan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang makipot na pintuan ay makitid ang daan. Ngunit ang pintuang ito at daang ito ay patungo sa buhay, at ang katotohanan ay kakaunti ang nagdaraan o nagsisipasok dito. Dahil sa ito ay makipot at makitid ang daan, hindi magkakasya dito ang anumang uri na laban at labag sa kalooban at katwiran ng Diyos. Kung ikaw ay susunod at pipiliin na pumasok sa pintuang ito, may mga bagay ka na dapat isuko at iwan. Mga bagay na magiging hadlang para ikaw ay makapasok at makalakad sa makitid na daan. Mga halimbawa nito ay pride, self-righteousness, at iba pang mga anyo o uri ng kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung ang sino mang tao ay sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ang makipot na pintuang ito ay ang ating Panginoong Hesus, at ang kanyang standard of righteousness ang masusunod sa pintuang ito. Ngunit ito ay may kalakip na pangako. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Pangalawa, maluwang na pintuan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang maluwang na pintuan ay malapad ang daan. Ngunit ang maluwang na pintuang ito at malapad na dang ito ay papunta sa kapahamakan, at ang mga lukot na katotohanan ay marami ang dumaraan dito. Ito ang pintuan na kung saan ay naghahari ang lahat ng uri ng kasalanan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, bisyo, pangbababae, pakikiapid sa kapwa lalaki, pakikiapid sa kapwa babae, pagmumura, panglalait, paninirang puri, pagnanakaw, pangdaraya, galit, puot, sama ng loob, hinanakit, hindi pagpapatawad, pride at self-righteousness, at iba pang uri ng kasalanan na labag sa kalooban at katwiran ng Diyos. Sa dalawang pintuang ito, ikaw kapatid at kaibigan ang pipili kung saan ka papasok, sa makipot o sa maluwang na pintuan. Tandaan po natin, your choice is your consequence. Maraming salamat po sa inyo. Nawa ay nakatulong po sa inyo ang pagtuturong ito sa inyong patuloy na pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapat sa kaniyang mga pangako at tanging ating pag-asa. Lagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen.